Wala pang isang linggo matapos ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, panibagong reklamo ang inihain sa Kamara ngayong araw. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, sino-sino ang mga naghain ng impeachment complaint? Cheryl, totoo nga no, wala pang isang linggo, may pangalawa na agad na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa Kamara. No, kung saan nga inihain yan ng grupo ng mga manggagawa, mag-aaral, teachers, urban poor professionals at iba pang anti-corruption advocates dito mismo sa Batasang Pambansa. Kung saan kasama dyan sina Liza Masa, Renato Reyes at yung iba pang mga kasama ng grupong bayan. No? Kasama nga dyan no, sa kanilang mga reklamo yung tatlong grounds ng impeachment daw. Kasama na nga dyan yung institutionalizing daw ng systematic corruption and patronage. No? Kagaya na lamang daw ng paggamit ng BBM formula o yung parametric formula yung ginagamit para sa mga allocable. At ang ikalawa naman, yung abuse of discretionary power over unprogrammed appropriations, kung saan daw hinayaan daw yung paglalabas ng bilyong-bilyong piso na 213 billion pesos na standby funds ang na-divert, no? Kasama na rin dyan yung PhilHealth funds na ginamit nga daw para dito sa umano'y corruption scheme, no? Kung saan yung Pangulo daw ay ginamit yung Kongreso para nga mailabas ang mga ito. Ang ikatlo naman, yung direct and personal involvement in kickback schemes, kung saan ilan na nga raw yung mga naging alegasyon na kasama si Pangulong Marcos sa binibigyan ng kickbacks na sa pamamagitan ng mga executive officials napupunta daw kay Pangulong Marcos itong ang kickback. No? Pero Cheryl, alam mo kanina medyo malabo-labo pa talaga kung ano yung kinahinatnan nito dahil pasado 10:00 ng umaga dumating dito yung grupo ng mga complainant at pumasok nga sila sa opisina ng Secretary General pero wala kasi dito no si Secretary General Cheloy Grafil na ngayon nga ay nakatakda na magtungo sa Taiwan para tumanggap ng isang award no. So hindi daw to tinanggap, Cheryl, ng opisina ng Secretary General pero para sa grupo ng mga complainant, ito daw ay na-file na at inaasahan nga na masasama ito sa order of business sa pagbabalik ng session ng Kamara sa Lunes. Arles, klaruhin lamang natin, kung hindi tinanggap, so ano yung maaaring maging kahinatnan nito? Cheryl, alam mo, para doon sa mga complainant, they consider this one as filed. Kasi sinasabi nila na wala naman daw sinasabi doon sa articles of impeachment, lalo na yung proseso ng pagsasampa nito na dapat sa Secretary General mismo ibibigay or yung tatanggap mismo nito. Ang sinasabi lang naman daw yung office lamang ng Secretary General. Though wala nga ngayon si Secgen Grafil, no? Pero ang maaaring kahinatnan niyan, may mga agam-agam sila, no? Na baka daw hindi ito makasama sa order of business sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Lunes. Pero ngayon, ang plano nila ay pumunta sa opisina ni House Speaker Bo GD at sahan din na kung sa Lunes kakailanganin din nilang ibalik para nga i-certify at i-receive na ito kung darating na rin. No? Of course, si Secgen Grafil, doon nga lang magiging deemed as legally or formally filed na itong impeachment complaint na ito. Arles, may natutugunan pa o natutunugan pa ba kayo na kung may posible pang sumunod na impeachment complaint? Meron pa tayong Cheryl na naririnig, no? Ayon sa mga sabi-sabi, baka daw yung grupo ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang magpa-file ng panibagong impeachment complaint pero kailangan pa nating abangan yan sa mga paparating pang araw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.